Nagbabalik po ang kaya ngayon sa DZRH at sa bahagi ito ng ating programa, makakausap na natin ang Department of Agrarian Reform. Siyempre, sa hapon ito, Undersecretary Celeste. Welcome back sa programa, Undersecretary. Yes! Hello! Yusek! Hello po! Welcome, Salamat po sa pag-imbita sa akin ulit. Alam nyo, Yusek, nung isang linggo, nakita ko on social media at sa media, isang very moving photo of the President and Secretary Estrella with an elderly woman. I think finally, after 30 years, I think she was able to get her, was it the title? Can you, paki-explain nyo sa amin yung naganap na incident na napaka-moving na photo na yun, Undersecretary Quezal? Oo, actually, we had a CLOA distribution po last week sa Agusan del Sur. Actually, napakarami pong tao ang nagpunta. Andun si Secretary Conrad at doon din po ang Presidente, of course, at ibang mga cabinet secretaries. Ngayon, meron pong isang ARB na lumapit sa Presidente habang nagpapapicture kami sa harap. Siya po ay asawa na ho ng actual farmer beneficiary. Kasi, bedridden na daw ho yung asawa niya. And after 30 years, finally, nakuha na raw nila 30 years? Oho. Sa sobrang saya po siguro niya, hindi na niya, hindi na niya napigilan na mayakap ang ating presidente. Yung 30 years na yon, was she always trying to get a copy ng kanyang document? Or it was difficult? Nahihirapan ba siya? Kasi parang ang dating sa publiko, at long last, di ba? Nakuha na rin niya. Ganun ba ang typical na encounter niyo mga concerns when you go around the Philippines? Yung mga concerns, marami po tayong concerns sa DAR na tinatawag nating problematic land holdings. Yung mga nahihirapan tayong makover na hindi naman kasalanan ng farmer beneficiaries natin, hindi rin naman po kasalanan ng DAR. Kaya ngayon, may directive po si Secretary na bigyan pansin natin yung mga problematic land holdings na ito para at long last maibigay na po doon sa mga farmer beneficiaries na matagal na talagang naghihintay sa mga titulong ito. Ayun. Yeah. So pagka iniisa-isa mo lahat dyan, it doesn't just limit the problem to hindi nakatanggap, hindi nakapagbayad. And parang ang nangyayari ngayon sa DAR, pag sa term nyo, biglang rini-resolve nyo isa-isa para ma-update? Ganun ba ang nagiging proseso ngayon sa DAR? Opo, napakaraming land holdings talaga ang may problema. Kaya ngayon, we're doing our best para isa-isahin talaga yung mga issues and concerns ng mga land holdings na ito at para mapabilis pa ang pag-process ng mga titulo ng mga ARPs natin. Okay, that brings us to the point. And si Cory at Emer have been talking about this. Ano pa ang in your visits all around, marami atang mga kwento na hindi nalalaman ng tao. Pakikwentohan mo kami, Yusek Quezal, sa mga nakikita mo nangyayari when you go around the Philippines. Actually, the common notion about the Department of Agrarian Reform talaga is maraming problema sa lupa, nahihirapan makatanggap ng titulo ang ating mga farmer beneficiaries. Pero marami po tayong kwento rin na tinatawag naming success stories ng mga ARBs natin. In particular, siguro magbigay na rin ako ng isang example. Ito ho yung farmer cooperative natin sa Caraga region in the province of del Norte. Sila po yung Avancenia Beneficiaries and Farmers Multipurpose Cooperative. Actually, na-cover po natin ito around 1989 under voluntary offer to sell. Ngayon, sila ho, come 1992, naging cooperative po sila. Actually, before the DAR intervened, mahirap po ang buhay nila. Actually, nagbibigay pa sila ng 25% sa landowner. Ngayon, nung na-cover po ng DAR, nag-shoot up po yung production ng lupa nila, mas naging maganda ho yung buhay nila dahil nagbigay po tayo ng mga maraming interventions sa kanila. Nagbigay po tayo ng farm machineries and equipments, mga traktora, tapos meron din po tayong ginagawa na farm business school
program ng DAR na kung saan tinuturuan po natin sila na ma-analyze, ma-evaluate yung production nila at para mapag-aralan ng mabuti, lalong-lalo na po yung savings nila para mas maging produktibo pa yung lupa nila. Matanong ko nga, Yusek, yung sinabi nyo, nagbigay kayo ng mga farm equipment and machinery. Ano ngayon ang role ng Carabao sa buhay ng isang magsasaka? Ginagamit pa ba yung kalabaw? Yes, ma'am. Actually, some of our farmers still use Carabaos kasi limitado lang naman din po yung nabibigay nating mga traktora. Pero apart from that, since alam naman po natin limitado lang ang budget ng DAR, so kailangan po nating pag-aralan ng mabuti kung sino po ba talaga yung pinakamas kailangan at yun po yung ipaprioritize natin. But in any case, apart from tractors, marami din naman po tayong farm inputs and equipments ang naibibigay sa ating mga ARBs. Kung baga yung wish list ng mga magsasaka, ano kaya ang mga top 3 wishes nila? Of course, apart from the provision of yung land titles nila, syempre yun ho ang number 1, di ba? Yeah. Diyan po papasok yung mga support services na binibigay natin sa kanila. Actually, dito po sa yung sinasabi natin dito sa Avancenia, nakapagbigay na rin po tayo sa kanila mga storage facilities, buildings, irrigation facilities. So, yung mga makakatulong po talaga sa pagpapalago pa ng lupa nila. Yung role naman ng Land Bank doon. Di ba meron kayong collaboration sa Land Bank? Yes, actually, yung mga cooperatives na ito, yung mga success stories po nito, in partnership with Land Bank, sila po ay nakakakuha na ng loans para tumaas pa yung kapital nila. Very good. So, andun ang Land Bank talaga. Yes, ma'am. Opo. Para Yes. Oo. Kasi nga, yan, talaga magkakasama sila sa cluster. Magkakasama sila sa LRA, National Irrigation, mga LGUs, nagsama-sama sila nung gumawa sila po ng project split nila, which Yusek Hazel Celeste led. Kaya nga nung alis ng mga utang nila sa Land Bank, ayan na. Importante po yung mawalan muna sila ng maklaro muna po yun, di ba? Kaya ang hirap ng ginawa nila, project split, kasi kailangan yung mga, saan ba ako nakatira? Saan ba yung lupa ako? Noong araw kasi sa Cloan, kasama sila eh. So, gano'ng kahirap, Hazel, ngayon, kasi buong bayan yan eh. Ilan ba yung mga e-titles na papunta? Ilan ba yung gagawin nyo ngayon? Actually, nag-start po kami 1.1 million hectares. And sa ngayon, I cannot give you the exact details, pero I'm very proud to say na more than 200% increase po ang accomplishment natin sa project. Opo. Dahil po yan sa pangunguna ng ating mabutihing kalihim, Secretary. Siguro wala nang tulog si Sec Conrad. Wala nga. Hindi na talaga natutulog yun. Simula pa ng grade 1 kami, hindi na natulog yun. Simula ng grade 1 kami. Hindi na po natutulog. Oo. Baka maging zombie yan, ha? Oo. Kaya nga ang ganda-ganda ng ginawa nun, yung nasa Davao kayo, nagsama-sama presidente at vice-presidente, pero yun mo, mainit ang panahon, ngunit doon sa Davao na pagsasama nyo, pagbigay nyo ng titulo. Talagang, yan ang talagang dapat nag-reunite tayo at una-una para sa farmers kasi ang tagal na naghihintay nila. So sa Davao, madami din kayo na pong nabigyan. Ano? Opo, mga 2,500 titles po ang nabigay natin sa Davao. And in the Caraga region just last week, around more or less 3,000 titles naman po ang naibigay natin. Yeah. And this is titles that should have been given a long time ago. Oo. Tama ba? Yes, opo. Marami po doon na matagal talagang hinintay ng mga ARBs natin. Kaya ilang dekada yun? Oo. Actually, the picture with the president last week, sabi, 30 years daw po hinintay ng ARB. Grabe. Asawa na po niya yung tumanggap.
Kasi hindi na Grabe. po nakayanan nung actual ARB na pumunta dun sa event natin last week. Oo. Yeah, kaya importante talaga, Emer Cory, no, na Yes. bumababa eh. Yun ang nakita natin na dito sa DAR, and we see it in the reports. I guess, Yusek Quezal, yung ibang tao, wala nang opportunity magsabi that these are their problems. Or by now, meron ng update ang DAR sa extent nung at least dun sa mga dapat nabigyan many years ago? Ilan sa percentage nun na nabigyan na ngayon? Meron po tayong, may system naman po ang DAR, may data po tayo dyan. Kaya na-monitor naman po natin kung alin po ba dapat yung matagal na dapat nabigyan ng pansin. So yun po ang ginagawa natin ngayon. Oo, kasi yung data gathering, importante, no? Ang problema kasi minsan nata, yung si Quezal, yung beneficiary, either, yun na nga, may sakit na, or namatay na. I remember Secretary Conrad saying, yung iba, hindi naman pinagbilin sa anak na, uy, beneficiary tayo, paki-follow up mo. Kasi hindi na umabot sa ganun eh. So, the task is humongous, no? To try and reconcile everything. Yeah. And I think it's very helpful also that we have people on the field. Kasi hanggang municipal level meron po tayong office ng DAR. So meron po tayong tao sa field na magbabantay po talaga at kukuha ng directive galing sa office ni Secretary. Yun ang distinct ng DAR. Meron pong ground army po sa munisipyo. Hindi ang Department of Health lang. So, maliban pa, Yusek, maliban pa sa pagbibigay ng titulo, meron kayong sistema ng, follow-up and monitoring ng mga farms nila? Ang magpa-follow up po ay ang farmers. Meron po tayo, ma'am, na may monitoring system po tayo. Even in the DAR Central Office, meron po tayong monitoring division that is under my sector. So, religiously po, minomonitor nila yung mga land holdings na kailangan po nating makover, yung kino-cover po natin. At we really do our best na mabigyan ng pansin talaga yung matatagal na. Lalong-lalo na po yung mga land holdings na ang dami-dami talagang problema, maraming kailangan gawin para ma-resolve lahat ng issues. Kasi per each land holding, hindi lang naman isa yung issue, 2, 3, yung iba, ang dami pang elements involved na mahirap talagang harapin. Kaya we do our best to resolve everything. Kasi my question is, yung titulong ito ay binibigay. Pamana na yon, parang pamana na yon, no, ng gobyerno sa kanila. Pero meron din silang tungkulin na pangalagaan ng mabuting titulong ito at yung farm na ito. Meron bang kayong monitoring task force na anong ginagawa nila kapag nakuha na nila yung titulo na yon? Hindi binebenta, dine-develop pa yung farm. Meron po tayong system sa Support Services Office na kung saan ano po ba yung status ngayon ng mga lupa. Kasi right now, ang lagi po talagang sinasabi ni Secretary Conrad sa ating mga ARBs is pangalagaan talaga yung mga lupa. Wag na wag niyong ibebenta kasi makakaasa po talaga sila sa DAR na patuloy pa rin po yung pagbababa natin ng support services para sa ating mga magsasaka para matulungan po sila na mas mapalago pa yung lupa nila at hindi nila maiisip in the future sana na ibenta dahil sa hirap din po ng buhay. Yun lang, I was thinking about that kasi dapat talaga pangalagaan ng mabuti yun. Kasi syempre may influensya din yan o may impact yan sa ating agriculture sector. So we have kailangan i-develop ang ating agriculture sector. Yun. Kaya tinatawag natin yung mga ating mga business, mga agribusiness people, yung mga kayang tumulong on ground. Kaya ng mga next project ng DAR. Sama-sama tayo. We create abundance from the land. Dami na abundance. I noticed, Yusek Quezal, na sa BARM, meron na rin push ang DAR sa BARM. Recently, I read a statement about what DAR is doing sa BARM.
Actually, just last year, or later last year, if I'm not mistaken, December po ata, November, nagkaroon po tayo ng MOU with the BARM na magkakaroon ng collaborative efforts ang DAR at ang MAFAR, which is the primary implementer of agrarian reform in the BARM. So, magko-collaborate po yung dalawa para mas ma-implement pa po natin ng mas maganda pa ang agrarian reform para sa ating mga kapatid sa BARM. Yes, yeah. Ganun din ba sa Cordillera, sa CAR? Meron ding similar, hindi po. Kasi similar ang push. CAR po kasi ang Cordillera. Sa BARM, okay. Now, nahanap namin yung picture of President BBM with this with this elderly. Ayan po, shinare namin sa screen. Ang dami nag-react sa akin yan, Yusek Quezal. You could feel the emotion of the woman that she finally got 30 years in waiting. At yan, that story itself shows you yung compassion nung administration ng DAR at the administration of PBBM na yun ang tumatago sa tao di ba? Yan tumatago sa tao yung ganyang nagawa mo so many years delayed. Yan ang denied. Actually, parang ano yan, Yusek Quezal, parang she was denied, they were denied that Social justice, Ngayon lang po din siguro nabigyan ng pansin. Kasi ang tagal red tape noon siguro. Wala na sigurong red tape ngayon sa DAR. Pag meron, susunod nila dito sa kaya mo yan. Sa kaya mo yan. Nakakatawa kung makita yung picture na yan. Kasi siguro po, next time, sumama po siguro kayo. Invite namin kayo minsan sa mga close namin. Kasi napaka-emotional talaga kapag makita mo yung magsasaka na katapos ng ilang taon, makukuha na nila yung mga lupa talaga nila. May hawak na silang pruweba na nagpapatunay na kanila talaga yung lupa na sinasakahan nila. Talagang maiiyak din ako. That's good. Yes, talaga. Kami, Yusek Quezal, sabihin mo lang, nandun na kami nag-aabang sa aeroplano. Nandun na kami, dala na namin yung hand-carry luggage namin. Because next time, next schedule natin. Well, anyway, thank you very much again for spending time with us today. Can you give us again? We always ask you this kasi ang dami pa rin may problema at nasa yung opportunity to talk to them. Magbigay ka naman sa akin na huwag kayong mag-alala. Maayos natin lahat yan. At sa pamamagitan ng programang ito kami susuporta sa'yo. Go ahead, Yusek Quezal. Siguro konting mensahe na lang po lalong-lalo na sa ating mga ARBs na huwag po kayong mag-alala dahil andito po ang Department of Agrarian Reform. Meron po tayong mga tanggapan sa field offices natin, sa mga region, sa mga probinsya, down to the municipal level. Pwede po kayong lumapit sa ating mga opisina kung meron po kayong mga concerns na kailangang maresolba. At huwag po kayong mag-alala dahil patuloy pa rin po ang programa natin sa Department of Agrarian Reform. Hindi po namin kayo papabayaan. Good. Thank you. Thank you very much. Thank you po, Sir Ricky, Sir Emir, Ma'am Cory. Abangan namin yung invitation mo. Yes, I will see you in the ground next time. Yeah. Alright. Thank you very much. Magtanim tayo ng Mulberry. mulberry naman sa iyo. Alright. Hindi. Kasi naiingit si Cory, hindi pa niya titikman yung mulberry ni Secretary Conrad. Ay, naku, napakasarap po ba? Kami, beneficiary kami ng tulong sa mulberry ni Secretary Conrad. Yes. Ang ayaw lang ni Cory, linalagay namin sa vanilla ice cream. Oo, bawal. I tried that before. Yes. And Yusek Celeste is from Pangasinan also. Yes. So, yes, of course. That's Celeste. Maraming salamat. Mabuhay po. Salamat po. Mabuhay yan po ang darling ng DAR, Yusek Celeste. Okay. So, starting 4:45 ng hapon, magbabalik po ang KML sa DZRH. Makakausap naman natin si Dr. Rami Rojas tungkol sa push dyan sa kanyang grupo, no? About medical issues. Maraming salamat. Stand by pa mga kayo. We'll be right back.